panimula. Naglalagay ka na ngayon ng oot sa isa sa mga pinakanagbabagong pakikipagsapalaran sa iyong buhay. Bawat resulta na iyong makamit ay magbabago sa iyong pananaw sa iyong sarili at sa mundo kung saan ka sinilangan. Sa iyong mga bagong kapangyarihan ay darating ang isang responsibilidad na gamitin ang mga ito para sa ikabubuti ng sangkatauhan, isang pariralang mind control. Hindi mo magagamit ang mga ito kung hindi man dahil malapit ka ng matuto. Ang tagaplano ng lungsod ng isang lungsod sa kanluran ay isinara ang pinto ng kanyang opisina, naiwan ang kanyang sekretarya na mag-isa at gulong-gulo sa kanyang mesa. Ang mga guhit para sa isang iminungkahing shopping mall ay nawawala at ang isang yes or no na pagpupulong kasama ang mga opisyal ng lungsod ay naka-schedule para sa huling bahagi ng parehong linggo. Ang mga trabaho ay nawala ng mas kaunti. Ngunit ang tagaplano ay tila halos hindi nagalaw sa kung ano ang magtutulak sa iba pang mga boss sa isang sekretarya na nagwawasak na bagyo. Umupo siya sa desk niya. Sa isang iglap ay pumikit ang kanyang mga mata at siya ay naging tahimik at tahimik maaaring isipin ng sinuman na siya ay nagkukunwari sa harap ng sakuna. Pagkalipas ng buong 10 minuto ay binuksan niya ang kanyang mga mata, dahan-dahang bumangon at lumabas sa kanyang sekretarya. I think I've found them, mahinahon niyang sabi. Tingnan natin ang aking account sa gastos noong nakaraang Huwebes, noong ako ay nasa Hartford. Saang restaurant ako naghapunan? Tumawag siya sa restaurant, nandoon ang mga guhit. Ang tagaplano ng lungsod ay sinanay sa Silva Mind Control, upang gisingin kung ano para sa karamihan sa atin ay hindi nagamit na mga talento ng pag-iisip. Isa sa mga bagay na natutunan niya ay ang pagbawi ng mga alaala na nilipad na kung saan hindi ito mahanap ng hindi nasanay na isip. Ang mga nagising na talentong ito ay gumagawa ng mga manghang bagay para sa higit sa 500,000 lalaki at babae na kumuha ng kurso. Ano nga ba ang ginagawa ng tagaplano ng lungsod nang tahimik siyang umupo sa loob ng 10 minuto? Ang isang ulat mula sa isa pang nagtapos sa mind control ay nagbibigay ng isang pahiwatig. Nagkaroon ako ng isang hindi ka panipaniwalang karanasan kahapon sa Bermuda. Mayroon akong 2 oras upang makasakay sa eroplano pabalik sa New York at hindi mahanap ang aking tiket sa eroplano kahit saan. Sa loob ng halos 1 oras, hinanap naming 3 ang apartment na tinutuluyan ko. Tumingin kami sa ilalim ng mga carpet, sa likod ng refrigerator, kahit saan. 3 beses ko pang ang inalis at inimpake ang maleta ko, pero walang nakitang tiket. Sa wakas ay nagpasya akong hanapin ang aking sarili sa isang tahimik na sulok at pumasok sa aking antas. Sa lalong madaling panahon ay ako ay nasa aking antas, ay nakikita ko ang aking tiket sa eroplano ng malinaw na parang tinitingnan ko ito. Ito ay ayon sa aking antas ng paningin, sa ilalim ng isang aparador na nakatago sa pagitan ng ilang mga libro, halos hindi napapansin. Nagmadali akong pumunta sa aparador at nandoon ang tiket, tulad ng naisip ko. Para sa mga hindi sanay sa mind control, ito ay parang hindi ka paniwala, ngunit pagdating mo sa mga kabanata ni Jose Silva, ang tagapagtatag ng mind control, matututunan mo ang higit pang mga kamanghamanghang kapangyarihan ng iyong sariling isip. Marahil ang kamanghamanghang sa lahat ay kung gaano kadali at kabilis matututo ka. Inilaan ni G. Silva ang karamihan sa kanyang pang-adultong buhay upang muling saliksikin kung ano ang maaaring sanayin ng ating isipan na gawin. Ang resulta ay isang 40 hanggang 48 na oras na kurso na maaaring magsanay sa sinuman na alalahanin kung ano ang tila nakalimutan upang makontrol ang sakit. Upang mapabilis ang paggaling, upang talikuran ang mga hindi ka nais-nais na mga gawi, upang pukawin ang intuisyon, upang ang ika-6 na kahulugan ay maging isang malikhain, paglutas ng problema na bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Kasama ng lahat ng ito ang isang masayang panloob na kapayapaan, isang tahimik na optimismo, batay sa unang kamay na katibayan na tayo ay higit na may kontrol sa ating mga buhay kaysa sa ating naisip. Ngayon sa unang pagkakataon sa pamamagitan ng nakalimbag na salita, ay matututunan mong isagawa ang karamihan sa itinuro sa kurso.
Si G. Silva ay malayang humiram mula sa parehong Eastern at Western na pag-aaral, ngunit ang huling produkto ay quintessentially American. Ang kurso, tulad ng tagapagtatag nito, ay ganap na praktikal. Lahat ng itinuturo niya ay idinisenyo upang tulungan kang mamuhay ng mas masaya, mas epektibo, dito at ngayon. Habang nagpapatuloy ka mula sa isang ehersisyo, patungo sa isa pa sa mga kabanata ni G. Silva, itatambak mo ang isang tagumpay sa ibabaw ng isa pa at sa gayon ay palakasin ang iyong tiwala sa iyong sarili na magiging handa ka para sa mga tagumpay na, sa pagsasabi na hindi mo alam ang isip kontrolin, itinuturing mo na ngayon bilang imposible. Ngunit may siyentipikong patunay na ang iyong isip ay may kakayahang gumawa ng mga himala. Bilang karagdagan, mayroong matagumpay na karanasan ng higit sa 250,000 tao na ang buhay ng mind control ay nagbago. Isipin na gamitin ang iyong isip upang mapabuti ang iyong paningin. Habang kumukuha ng aking unang kurso sa Silva Mind Control Method, napansin kong nagbabago ang aking mga mata, tila mas malakas. Bago ito, nagsuot ng salamin si TD 10 taon hanggang sa pagkabata, hanggang sa nagtapos ako, pagkatapos ay nagsimula muli. Noong ako ay 38, laging ang kaliwang mata ko raw ay 3 beses na mas mahina sa 2. Ang una kong salamin noong 1945 ay mga salamin sa pagbabasa, ngunit noong 48 o 49 nagsimula akong magsuot ng bifocals, msting always to stronger. Pagkatapos ng kurso nalaman ko na, habang hindi ako marunong magbasa ng walang salamin, ang aking mga mata ay tiyak na mas malakas. Dahil ang bilis nilang magbago, naghintay ako bilang hanggat maaari bago sila ipasuri. Ibinalik ko pa ang 20 taong gulang na salamin. Nang suriin ng lokal na optometrist ang aking mga mata, sumang-ayon siya na ang lumang pares ay magiging mas mahusay hanggang sa dumating ang mga bagong lente. Ito ay maaaring mukhang misteryoso sa iyo ngayon, ngunit kapag binasa mo ang Kabanata 1.0 ay makikita mo ng eksakto kung paano inilalagay ng mga nagtapos ang kanilang isip sa pamamahala sa kanilang mga katawan upang mapabilis ang natural na pagpapagaling. Ang mga diskarte ay napakasimple, tulad ng makikita mo sa sumusunod na liham mula sa isang babae na nawalan ng 26 na hindi gustong pounds sa loob ng 4 na buwan. Una akong na-visualize ang isang madilim na frame, at nakita ko ang isang mesa na puno ng ice cream, cake, at lahat ng mga bagay na alam ko ay naglalagay ng libra. Gumuhit ako ng malaking pulang X sa mesa, at nakita ko ang aking sarili sa isang salamin na nagpamukha sa akin. Napakalawak ang uri na makikita mo sa isang carnival funhouse. Sunod kong na-visualize ang isang eksenang napapaligiran ng ginintuang liwanag, isang mesa kung saan nakahiga ang lahat ng pagkaing may mataas na protina, isda ng tuna, itlog, karne. Naglagay ako ng malaking golden check mark sa eksenang ito, at nakita ko ang sarili ko sa salamin na mukhang napakatangkad at payat. Sa isip ko, sinabi ko sa sarili ko na ang mga pagkain lang sa mesa na puno ng protina ang gusto ko. Narinig ko rin ang lahat ng aking mga kaibigan na nagsasabi sa akin kung gaano ako kahangahangang hitsura, at nakita ang lahat ng ito na nangyayari sa isang tiyak na petsa. Ito ang pinakamahalagang hakbang dahil nagtakda ako ng layunin para sa aking sarili. At nagawa ko ito. Dahil naging isang talamak na dieter, nalaman kong ito ang tanging paraan na nagtrabaho. Ito ay mind control, pumupunta sa isang malalim na antas ng pagninilay kung saan nais mong sanayin ang iyong sariling isip upang mamuno, gamit ang sarili nitong wika ng mga imahe na pinalakas ng mga salita, na nagdudulot ng mga resulta na lalong nagiging kamangha-mangha, na walang katapusan, para sa taong nananatili sa pagsasanay. Tulad ng nakikita mo, hindi ito ordinaryong libro. Dadalhin ka nito sa madaling hakbang sa pagmumuni-muni, pagkatapos ay sa maraming paraan na magagamit mo ang pagninilay hanggang kapag ikaw ay maabot ang huling hakbang, maaari mong gawin ng regular kung ano ang pinaniniwalaan ng karamihan ng mga tao na hindi magagawa. Ito ay isang libro sa loob ng isang libro. Ang aklat sa labas, Kabanata 1. At 2:17 hanggang 20 ni Philip Mill. Describes ang halos sumasabog na paglago ng mind control at kung paano ito nakinabang sa libu-libong mga nagtapos nito. Sa loob ng aklat,
ibinahagi ni G. Silva sa iyo ang marami sa mga diskarte na itinuro sa mga klase sa mind control. Dahil ang mga klaseng ito ay mga karanasan ng grupo na pinamumunuan ng mga bihasang tagapagturo, ang kanilang mga resulta ay mas mabilis at mas kahanga-hanga kaysa sa iyong makakamit na magtrabaho ng mag-isa. Gayunpaman, kung susundin mo ng mabuti ang mga tagubilin ni G. Silva at isagawa ang mga pagsasanay, ang mga resulta ay halos tiyak na magbabago ng iyong buhay para sa mas mahusay, hindi kasing bilis, ngunit kasing tiyak. Mayroong isang espesyal na paraan upang basahin ang aklat na ito. Basahin muna ito tulad ng gagawin mo sa iba pa, mula simula hanggang wakas. Gayunpaman, sa iyong unang pagbabasa, huwag simulan ang pagsasanay sa alinman sa mga pagsasanay. Pagkatapos ay basahin muli ang mga kabanata 3 hanggang 14 na upang makakuha ng mas malinaw, pangkalahatang larawan ng mga kalsadang iyong lalakbayin. Susunod na basahin ang kabanata 3 at magsanay ng exercises dito, at ang mga pagsasanay lamang na iyon, sa loob ng ilang linggo. Kapag alam mong handa ka na, pumunta sa kabanata 4 at iba pa. Kapag naabot mo ang kabanata 14 na ikaw ay magiging isang bihasang practitioner ng maraming natutunan ng mga nagtapos sa mind control. Upang higit pang pagyamanin ang iyong karanasan, maaari kang bumuo ng isang maliit na grupo ng mga kaibigan na nagsagawa ng parehong mga pagsasanay. Ang kabanata 13 ay nagtuturo sa iyo kung paano ito gawin. Unang kabanata. Paggamit ng higit sa iyong isip. Essay MJ Special NA Paraan. Isipin na ikaw ay direktang nakikipag-ugnayan sa isang mas mataas na katalinuhan at natututo sa isang sandali ng malaking kagalakan na nasa iyong panig. Isipin mo rin na ginawa mo ang pakikipag-ugnayang ito sa mga simpleng paraan na sa buong buhay mo ay hindi mo na kailangan pang makadama ng tulong na hindi gaanong nakakaugnay sa isang bagay na palagi mong pinaghihinalaang nandyan, ngunit hinding-hindi maabot, isang kapakipakinabang na karunungan, isang kislap ng pananaw kapag kailangan mo ito, ang pakiramdam ng isang mapagmahal, makapangyarihang presensya. Ano kaya ang pakiramdam? Ito ay magiging isang pinakamataas na karanasan na hindi masyadong naiiba, marahil ay hindi naiiba sa lahat mula sa espiritual na pagkamangha. Ito ang pakiramdam pagkatapos ng 4 na araw ng pagsasanay sa Silva Mind Control. Sa ngayon, mahigit kalahating milyong tao ang nakakaalam, pinagdaanan na nila ito. At habang sila ay nagiging mas bihasa sa paggamit ng mga pamamaraan na nagdudulot ng ganitong pakiramdam, sila ay tumira sa isang kalmado, tiwala sa sarili na paggamit ng mga bagong kapangyarihan at enerhiya, ang kanilang buhay ay mas mayaman, mas malusog, mas malaya sa mga problema. Sa madaling panahon, ipapaliwanag ni Jose Silva ang ilan sa mga pamamaraang ito upang ikaw mismo ang makapagsimulang gamitin ang mga ito. Tingnan muna natin ang simula ng klase ng mind control at tingnan kung ano ang magaganap. Upang magsimula, mayroong isang panimulang panayam na humigit kumulang 1 oras at 20 minuto. Tinutukoy ng lecturer ang mind control at binabalangkas ang 2 dekada ng pananaliksik na humantong. Sa pag-unlad nito, pagkatapos, sa madaling sabi, inilalarawan niya ang mga paraan kung paano mailalapat ng mga mag-aaral ang kanilang natutuhan sa pagpapabuti ng kalusugan, paglutas ng mga pang-araw-araw na problema, mas madaling pag-aaral, at pagpapalalim ng espiritual na kamalayan. Kasunod ang 20 minutong pahinga. Sa kape ay nakikilala ang mga estudyante. Sila ay mula sa iba't ibang background. Mga doktor, secretaries, guro, taxi driver, may bahay, high school at college students, psychiatrist, leader ng relihiyon, mga pagod na tao, ito ay karaniwang halo. Pagkatapos ng pahinga ay may 1 pang oras at 20 minutong sesyon na nagsisimula sa ilang mga tanong at isang swar. Pagkatapos ay pababa sa negosyo, sa unang pagsasanay sa pagsasanay, na hahantong sa isang meditative na antas ng pag-iisip. Ipinaliwanag ng lecturer na ito ay isang estado ng malalim na relaksasyon, mas malalim kaysa sa pagtulog mismo, ngunit sinamahan ng isang espesyal na uri ng kamalayan. Sa katunayan, ito ay isang binagong estado ng kamalayan na ginagamit sa halos lahat ng meditative na disiplina at sa masinsinang panalangin. Walang mga gamot o biofeedback machine na ginagamit.
Ang mga lecturer ng mind control ay nagsasalita ng pagpasok sa estadong ito bilang pumupunta sa iyong antas, o kung minsan ay pumupunta sa alpha. Sa loob ng 30 minutong ehersisyo, malumanay nilang pinamumunuan ang estudyante doon, nagbibigay ng mga tagubilin sa simpleng Ingalls. Sa katunayan, ang lahat ng mind control ay nasa simpleng Ingalls, walang siyentipikong jargon o Far Eastern na salita. Maaaring natutong magnilay-nilay ang ilan sa mga estudyante bago pumasok sa klase. Ang ilan ay gumagamit ng mga pamamaraan na tumatagal ng ilang linggo upang matuto, ang iba pagkatapos ng ilang buwan ng determinadong pagsisikap. Namangha sila sa isang simpleng ehersisyo na tumatagal lamang ng 30 minuto. Isa sa mga unang naririnig ng mga estudyante ay, ikaw. Pag-aaral na gamitin ang higit pa sa iyong isip at gamitin ito sa isang espesyal na paraan. Ito ay isang simpleng pangungusap na kanilang naririnig at isinasaloob sa simula. Ang bawat tao'y, walang eksepsyon, lahat ay may isip na madaling sanayin sa paggamit ng mga kapangyarihang hayagang pinagdududahan ng mga nagsisimula. Tanging kapag naranasan na nila ang mga kapangyarihang ito saka sila maniniwala. Ang isa pang bagay na sinasabi sa mga mag-aaral ay, project ang iyong sarili sa isip sa iyong perpektong lugar ng pagpapahinga, isang kaaya-aya, nakakapagpakalma, kapansin-pansing matingkad na ehersisyo na parehong nagpapalakas sa imahinasyon at humahantong sa mas malalim na pagpapahinga. Isang salita tungkol sa pagmumuni-muni, sa pang-araw-araw na pananalita. Ay nangangahulugan ito ng pag-iisip ng mga bagay-bagay. Kung isasantabi mo sandali ang aklat na ito at pag-isipan kung ano ang dapat kainin para sa hapunan bukas, nagmumuni-muni ka. Ngunit sa iba't ibang mga disiplina sa pagninilay ang salita, ay may mas tiyak na kahulugan na tumutukoy sa isang espesyal na antas ng pag-iisip. Sa ilang mga disiplina, ang pag-abot sa antas na ito ay isang wakas sa sarili nito, nililinis ang isipan ng lahat ng nakakamalay na pag-iisip. Ito ay nagbubunga ng isang kaaya-ayang kalmado at napupunta sa isang mahabang paraan upang maiwasan ang pag-alis at pag-iwas sa mga sakit na dulot ng tensyon, tulad ng napatunayan ng hindi mabilang na mga pag-aaral. Ngunit ito ay passive meditation. Ang mind control ay higit pa rito. Ito ay nagtuturo sa mag-aaral na gamitin ang antas ng pag-iisip na ito para sa paglutas ng mga problema, maliliit na mapag-angil pati na rin ang mas malaki, mabigat na mga problema. Ito ay dynamic na pagninilay, ang kapangyarihan nito ay tunay na kamangha-mangha. Mas marami tayong naririnig tungkol sa alpha ngayon. Ito ay isa sa mga pattern ng brainwave, isang uri ng elektrikal na enerhiya na ginawa ng utak at maaaring masukat ng electroencephalograph, e.g. Ang mga ritmo ng enerhiya na ito ay sinusukat sa mga cycle per second, CPS. Sa pangkalahatan, mga 14 na CPS at pataas ay tinatawag na beta. Alon, mga 7 hanggang 14 ang alpha, 4 hanggang 7 theta, at 4 at sa ibaba ay delta. Kapag ikaw ay gising na gising, gumagawa at nakakamit sa mundo ng pang-araw-araw na trabaho, ikaw ay nasa beta, o outer consciousness, upang gumamit ng terminolohiya ng mind control. Kapag nagde-daydream ka, o matutulog lang pero hindi pa, o kagigising pa lang pero hindi pa gising, nasa alpha ka na. Ang mind control ay tinatawag ng mga tao na timer consciousness. Kapag natutulog ka na sa alpha, theta, o delta ka, hindi lang alpha lang, gaya ng pinaniniwalaan ng marami. Sa pagsasanay sa mind control, maaari kang pumasok sa antas ng alpha sa iyong kalooban, at mananatiling ganap na alerto, maaari kang magtaka. Kung ano ang pakiramdam na nasa iba't ibang antas ng pag-iisip na ito. Ang pagiging beta, o gising na gising, ay hindi nagbubunga ng anumang partikular na pakiramdam. Maaari kang makaramdam ng kumpiyansa o takot, abala o walang ginagawa, engrossed o naiinip, ang mga posibilidad sa beta ay walang katapusan. Sa mas malalim na antas ang mga posibilidad ay limitado para sa karamihan ng mga tao. Ang buhay ay nagturo sa kanila na gumana sa beta, hindi alpha o theta. Sa mga mas malalim na antas na ito ay medyo limitado sila sa daydreaming, sa gilid ng pagtulog o pagtulog mismo. Ngunit sa pagsasanay sa mind control,
Ang mga kapaki-pakinabang na posibilidad ay magsisimulang dumami ng walang katapusan gaya ng isinulat ni Harry Knight, Associate Director ng Silva Mind Control. Ang dimensyon ng alpha ay may kumpletong hanay ng mga sensing faculty, tulad ng beta. Sa madaling salita, makakagawa tayo ng iba't ibang bagay sa alpha kaysa sa beta. Ito ay isang pangunahing konsepto sa mind control. Kapag nakilala mo ang mga sensing faculty na ito, at natutunan mong gamitin ang mga ito, mas magagamit mo ang iyong isip sa isang espesyal na paraan. Talagang magpapatakbo ka ng psychically kahit kailan mo gusto, mag-tap sa higher intelligence. Karamihan sa mga tao ay naghahanap ng mind control bilang isang paraan upang mag-relax, upang wakasan ang insomnia, upang makahanap ng lunas mula sa pananakit ng ulo, o matutong gumawa ng mga bagay na nangangailangan ng malaking pagsisikap ng kalooban, tulad ng pagtigil sa paninigarilyo, pagbaba ng timbang, pagpapabuti ng memorya, pag-aaral ng mas epektibo. Ito ang pinupuntahan ng karamihan sa kanila, marami silang natutunan, Nalaman nila na ang 5 pandama, paghipo, pagtikim, pangamoy, pandinig, at pagtingin, ay bahagi lamang ng mga pandama na sila ay ipinanganak. Mayroong iba, tinatawag silang mga kapangyarihan o pandama, na minsan ay kilala lamang ng iilan na may likas na kakayahan at ng mga mistiko, na bumuo sa kanila sa buong buhay na inalis mula sa aktibong mundo. Ang misyon ng mind control ay upang sanayin tayo, upang gisingin ang mga kapangyarihang ito. Ang ibig sabihin ng pagkagising na ito ay mahusay na inilagay ng Mademoiselle's Beauty Editor, Nadine Berlin, sa issue ng Marso 1972. Ang kultura ng droga ay maaaring magkaroon ng nakakapagpalawak ng isip na puis, mga pulbos at mga shot. 111 dalhin ang aking tuwid. Ang mind control ay nagpapalawak ng iyong isip. Ito ay nagtuturo sa iyo kung paano ito palawakin. Ito ay angkop na pinangalanan dahil, hindi tulad ng mga droga o hypnosis, ikaw ay nasa kontrol. Ang pagpapalawak ng isip, kaalaman sa sarili, at pagtulong sa iba sa pamamagitan ng mind control ay limitado lamang sa iyong sariling mga limitasyon. Kahit ay posible. Naririnig mo ang tungkol sa nangyayari sa iba. At bigla, nakikita mong nangyayari ito sa iyo. 2 Kabanata. Kinalaman sa Josel. Si Jos Anim Silva ay isinilang noong Agosto 11, 171, sa Laredo, Texas. Noong 4 na taong gulang siya, namatay ang kanyang ama. Hindi nagtagal ay nagpakasal ang kanyang ina, at siya, ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, at nakababatang kapatid na lalaki, ay lumipat sa kanilang lola. Pagkalipas ng 2 taon, naging breadwinner siya ng pamilya, nagbebenta ng mga pahayagan, nagniningning na sapatos, at gumagawa ng kakaibang trabaho. Sa gabi ay pinapanood niya ang kanyang ate, at kapatid na lalaki na gumagawa ng kanilang takdang aralin, at tinulungan siya ng mga ito na matutong bumasa at sumulat. Hindi pa siya pumapasok sa paaralan, maliban sa magturo. Nagsimula ang pagbangon ni Josh sa kahirapan isang araw nang naghihintay siya ng kanyang turn sa isang barbershop. May inabot siyang babasahin. Ang nakuha niya ay isang aral mula sa isang kurso sa pagsusulatan kung paano mag-ayos ng mga radyo. Hiniling ni Jose na hiramin ito, ngunit upahan lamang ito ng barbero, at sa kondisyong kumpletuhin ni Jose ang mga pagsusuri sa likod sa pangalan ng barbero. Bawat linggo ay nagbabayad si Jos 6 ng $1, nagbasa ng aralin, at natapos ang pagsusulit. Hindi nagtagal ay may nakasabit na diploma sa barberya, habang sa kabila ng bayan si Jose, sa edad na 15, ay nagsimulang mag-ayos ng mga radyo. Sa paglipas ng mga taon, ang kanyang negosyo sa pagkukumpuni ay naging isa sa pinakamalaki sa lugar, na nagbibigay ng pera para sa edukasyon ng kanyang kapatid na lalaki, babae, na kung saan siya ay makapag-asawa, at kalaunan, ay humigit kumulang $250,000 sa pinondohan ng 20 taon ng pananaliksik na humantong sa mind control. Ang isa pang lalaking may mga diploma, ang mga ito na mas maingat na kinikita kaysa sa barbero, ay hindi sinasadyang nagpasiklab sa pananaliksik na ito. Ang lalaki ay isang psychiatrist na ang trabaho ay magtanong tungkol sa mga lalaking inilagay sa Signal Corps noong World War I.
Nabasa mo ba ang iyong kama? Napatulala si Jose. Mahilig ka ba sa mga babae? Si Diyos Anim, ang ama ng 3, at nakatakdang maging ama ng 10 isang araw, ay nabigla. Tiyak, naisip niya, mas alam ng lalaki ang tungkol sa isip ng tao kaysa alam ng barbero tungkol sa mga radyo. Bakit mga katangahang tanong? Ang nakalilitong sandali na ito ang nagpasimula kay Jose, sa isang odyssey ng siyentipikong pananaliksik na humantong sa kanyang pagiging nang walang mga diploma o sertipiko, isa sa mga pinakamalikhaing iskolar sa kanyang edad. Sa pamamagitan ng kanilang mga sinulat, sina Freud, Jung, at Adler ay naging kanyang maaga. Mga guro. Ang mga hangal na tanong ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan, at sa lalong madaling panahon ay handa na si Diyos Anim na magtanong ng kanyang sarili. Posible ba, gamit ang hypnosis, upang mapabuti ang kakayahan sa pag-aaral ng isang tao, sa katunayan, itaas ang kanyang IQ? Noong mga panahong iyon, ang IQ ay pinaniniwalaan na isang bagay na ipinanganak sa atin, ngunit si Jose ay hindi sigurado. Ang tanong ay kailangang maghintay ng puti. Nag-aral siya ng mga advanced na electronics upang maging isang instruktor sa Signal Corps. Nang siya ay ma-discharge, nawala ng ipon at $200 sa kanyang bulsa, nagsimula siyang dahan-dahang muling itayo ang kanyang negosyo. Kasabay nito, kumuha siya ng half-time na trabaho sa pagtuturo sa Laredo Junior College, kung saan pinangasiwaan niya ang 3 pangguro at sinisingil sa paglikha ng mga laboratorio ng electronics ng paaralan. Pagkalipas ng 5 taon, kasama ang telebisyon sa eksena, nagsimulang umunlad ang kanyang negosyo sa pagre-repair at huminto si Jose sa kanyang karera sa pagtuturo. Muling naging pinakamalaki ang kanyang negosyo sa bayan. Natapos ang kanyang mga araw ng trabaho mga 9 bawat isa. Gabi. Siya ay maghahapunan, tumulong sa pagpapatulog ng mga bata. At kapag tahimik ang bahay, mag-aaral ng mga 3 oras. Ang kanyang pag-aaral ay humantong sa kanya sa hypnosis. Ang natutunan niya tungkol sa hypnosis, pati na ang alam niya tungkol sa electronics, at ilang F sa mga report card ng kanyang mga anak ang nagpabalik sa kanya sa tanong na ibinangon niya kanina, maaari bang mapabuti ang kakayahang matuto, ang IQ, sa pamamagitan ng ilang uri ng mental na pagsasanay? Alam na ni Jose na ang isip ay gumagawa ng kuryente, nabasa niya ang tungkol sa mga eksperimento na nagsiwalat ng ritmo ng alpha noong unang bahagi ng siglong ito. At alam niya mula sa kanyang trabaho sa electronics na ang perpektong circuit ay ang isa na may pinakamaliit na resistensya o impedance dahil ginagawa nito ang pinakamalaking paggamit ng elektrikal na enerhiya nito. Magiging mas epektibo rin ba ang utak kung mababa ang impedance nito? At maaari bang ibaba ang impedance nito? Sinimulan ni Diyos Anim ang paggamit ng hypnosis upang patahimikin ang isipan ng mga batang ins, at natuklasan niya kung ano sa marami ang tila isang kabalintunaan. Nalaman niya na ang utak ay mas masigla kapag ito ay hindi gaanong aktibo. Sa mas mababang mga frequency ang utak ay nakatanggap at nag-imbak ng higit pang impormasyon. Ang mahalagang problema ay upang panatilihing alerto ang isip sa mga frequency na ito, na higit na nauugnay sa pangangarap ng gising at pagtulog kaysa sa praktikal na aktibidad. Pinahintulutan ng hypnosis ang pagiging madaling tanggapin na hinahanap ni Josie, ngunit hindi ang uri ng independenteng pag-iisip na humahantong sa pangangatwiran ng mga bagay upang maunawaan ang mga ito. Ang pagkakaroon ng ulo na puno ng mga naalalang katotohanan ay hindi sapat, ang pananaw at pangunawa ay kailangan din. Hindi nagtagal ay inabandona ng Diyos ang hypnosis, at nagsimulang mag-eksperimento sa mga pagsasanay sa mental na pagsasanay upang patahimikin ang utak, ngunit panatilihin itong mas malayang alerto kaysa sa hypnosis. Ito, katwiran niya, ay hahantong sa pinahusay na memorya na sinamahan ng pag-unawa at sa makatuwid sa mas mataas na mga marka ng IQ. Ang mga pagsasanay kung saan nag-evolve ang mind control. Nanawagan para sa nakaka-relax na konsentrasyon at matingkad na visual bilang mga paraan ng pag-abot sa mas mababang antas. Kapag naabot na, napatunayang mas epektibo ang mga antas na ito kaysa sa beta sa pag-aaral. Ang patunay ay nasa matalas na napatunayang
Mga marka ng kanyang mga anak sa loob ng 3 taon habang patuloy niyang pinagbubuti ang kanyang mga diskarte. Si Diyos 6 ay nakakuha na ngayon ng una, isang napakamakabuluhan, na ang iba pang pananaliksik, lalo na ang biofeedback, ay nakumpirma mula noon. Siya ang unang taong nagpatunay na matututunan nating gumana ng may kamalayan sa mga frequency ng alpha at theta ng utak. Ang isa pang una, isang kahangahangang bagay, ay malapit nang dumating. Isang gabi ang anak ni Diyos 6 ay pumunta sa kanyang level upang gamitin ang terminolohiya ng mind control ngayon, at si Jose ay nagtatanong sa kanya tungkol sa kanyang pag-aaral. Habang sinasagot niya ang bawat tanong, binabalangkas niya ang susunod sa kanyang isipan. Ito ang karaniwang pamamaraan, at hanggang ngayon ang sesyon ay walang pinagkaiba sa daan-daang nauna. Biglang, tahimik, ang routine ay saglit na nagbago. Sinagot niya ang isang tanong na hindi pa naitatanong ng kanyang ama. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa. Binabasa niya ang isip niya. Ito ay sa Siyam S. 3, nang ang ESP ay naging isang kapansin-pansing paksa para sa siyentipikong pagtatanong, higit sa lahat sa pamamagitan ng publish na gawain ni Dr. Berheim ng Duke University. Sumulat si Diyos 6 kay Dr. Berheim upang iulat na sinanay niya ang kanyang anak na babae sa pagsasanay ng ESP at nakatanggap ng isang nakakadismaya na sagot. Ipinahiwatig ni Dr. Berheim na maaaring psychico ang dalaga sa simula. Nang walang mga pagsubok sa babae bago ang pagsasanay, walang paraan upang sabihin. Samantala, napansin ng mga kapitbahay ni Diyos 6 na ang mga gawain sa paaralan ng kanyang mga anak ay lubhang bumuti. Sa simula ng kanyang mga eksperimento, naging maingat sila sa kanyang mga pagsubok sa hindi alam, isang hindi kilalang marahil ay pinoprotektahan ng mga puwersa na pinakamahusay na hindi pinakialaman. Paano? Kailanman, ang mga tagumpay ng isang tao na nagtatrabaho sa kanyang sariling mga anak ay hindi maaaring baliwalain. Sasanayin din kaya ni Jose ang kanilang mga anak. Pagkatapos ng liham mula kay Dr. Berheim, ito lang ang kailangan ni Jose. Kung ang nagawa niya sa isang bata ay maisakatuparan sa iba, naisulat na sana niya ang uri ng paulit-ulit na mga eksperimento na batayan ng siyentipikong pamamaraan. Sa sumunod na 10 taon ay sinanay niya ang 39 na batang Laredo, na may mas magandang resulta dahil medyo pinagbuti niya ang kanyang mga diskarte sa bawat bata. Kaya isa pang una ang nakuha, nabuo niya ang unang paraan sa kanyang kwento na maaaring magsanay sa sinumang gumamit ng ESP, at mayroon siyang 39 na paulit-ulit na mga eksperimento upang patunayan ito ngayon upang maperpekto ang pamamaraan. Sa loob ng isa pang 3 taon, binuo ni Jose ang kurso ng pagsasanay na ngayon ay pamantayan. Ito ay tumatagal lamang ng 40 hanggang 48 na oras at kasing epektibo sa mga matatanda tulad ng sa mga bata. Sa ngayon ito ay napatunayan ng mga 500,000 mga eksperimento, isang panukala ng repeatability na hindi maaaring baliwalain ng walang open-minded scientist. Ang mahabang taon ng pananaliksik na ito ay tinustusan ng lumalagong negosyo ng electronics ng Diyos 6. Walang unibersidad o pundasyon o mga gawad ng gobyerno ang magagamit para sa malayong larangan ng pananaliksik. Ngayon ang organisasyon ng mind control ay isang umuunlad na negosyo ng pamilya, na ang mga kita nito ay napupunta sa higit na pananaliksik at upang suportahan ang mabilis nitong paglago. Mayroong mga lecturer o sentro ng mind control sa lahat ng 50 estado at sa 34 na dayuhang bansa. Sa lahat ng tagumpay na ito, si Jose ay hindi naging isang tanyag na tao, ni isang guro o espiritual na pinuno na may mga tagasunod o mga disipulo. Siya ay isang simpleng tao sa simpleng paraan na nagsasalita sa malambot, halos nawawalang accent ng isang Mexican American. Siya ay isang malakas na pangangatawan, matipunong lalaki na may mabait na mukha na madaling lumukot sa isang ngiti. Sinumang magtanong kay Jose kung ano ang ibig sabihin ng tagumpay, sasagutin siya ng baha ng mga kwento ng tagumpay. Ilang halimbawa. Sumulat ang isang babae sa Boston Herald American na humingi ng paraan upang matulungan ang kanyang asawa na pinahirapan ng migraine headaches.
Ang pahayagan ay nagprint ng kanyang liham, pagkatapos ay isa pang liham sa susunod na araw mula sa iba, na nakikiusap din para sa isang paraan upang makontrol ang gayong pananakit ng ulo. Binasa ng isang manggagamot ang mga liham na ito at isinulat na nagkaroon siya ng migraine sa buong buhay niya. Kinuha niya ang mind control at wala pa noon. And would you believe it, the next introductory lecture was mobbed. Absolutely mobbed. Ang isa pang manggagamot, isang kilalang psychiatrist, ay nagpapayo sa lahat ng kanyang mga pasyente na kumuha ng mind control dahil nagbibigay ito sa kanila ng mga insight na sa ilang mga kaso ay mangangailangan ng 2 taon ng therapy upang makagawa. Ang isang buong kumpanya ng marketing ay inorganisa bilang isang co-op. Nang mga nagtapos na ginamit ang kanilang natutunan sa mind control upang mag-imbento ng mga bagong produkto at gumawa ng mga paraan ng marketing sa kanila. Sa 2 taon nito, ang kumpanya ay may 18 produkto sa merkado. Ang isang taong nag-advertise dati ay nangangailangan ng mga 2 buwan upang lumikha ng isang kampanya para sa mga bagong kliyente, halos karaniwan sa kanyang larangan. Ngayon, sa mind control, ang mga pangunahing ideya ay darating sa loob ng 20 minuto at ang natitirang gawain ay tapos na sa loob ng 2 linggo. 14 na manlalaro ng Chicago White Sox ang kumuha ng mind control. Lahat ng kanilang mga individual na average ay bumuti, karamihan sa kanila ay kapansin-pansing. Iminungkahi ng asawa ng isang babaeng sobra sa timbang na subukan niya ang mind control dahil nabigo ang lahat ng kanyang mga dieta. Pumayag naman siya basta pupunta rin siya. Nabawasan siya ng 20 libra sa loob ng 6 na linggo, huminto siya sa paninigarilyo. Isang propesor sa isang kolehiyo ng parmasya, ang nagtuturo ng mga diskarte sa mind control sa kanyang mga estudyante. Yung grades nila na tumataas sa lahat ng kanilang mga kurso na may kaunting pag-aaral at mas nakaka-relax. Sila alam na ng lahat kung paano gamitin ang kanyang imahinasyon. Pinapapraktis ko lang ito ng mga estudyante ko. Ipinakita ko sa kanila na ang imahinasyon ay wasto at na mayroong isang anyo ng katotohanan sa imahinasyon na magagamit nila. Bagamat madaling ngumiti si Jose, kapag narinig niya ang Diyos, binago mo ang buhay ko, napawi ng kaunti ang ngiti at sinabi niyang, hindi ko ginawa. Ginawa mo, sarili mong isip. Ngayon, simula sa susunod na kabanata, si Jose mismo ang magpapakita sa iyo kung paano gamitin ang iyong isip para baguhin ang iyong buhay.